Ang hihina nyo talaga eh. Gamitin nyo kasi mga utak ninyo. Ano ba? Ano buwan-buwan pag-uusapan natin ng bagay na ito? Nakakaumay na. Yung problemang maliit, pinapalaki ninyo. Alam nyo kung tutuusin? Simple lamang ang solusyon dito. Di ba nga, tulad ng pagkakaalam ninyo, halos lahat naman tayo rito. May mga anak na. May mga asawa na. Mga kasintahan na malapit ng mapakasal, hindi ba? Maliban dito kay Bunso. Hindi ba't siya ang paboritong anak ng ating mga magulang? Siya ang palaging pinapanigan, siya ang palaging pinapayagan, siya ang palaging magaling sa lahat. Tutal, ikaw naman yung palaging bida, di ikaw na lamang ang mag-alaga sa mga magulang natin. Tutal, wala ka namang bahay ngayon, di ba? Nangungupahan ka lamang. Kung iisipin mo, magandang ideya iyon. Maaalagaan mo na ang ating mga magulang, masusubaybayan, magkakabahay ka pa. Aba, anong malay mo? Makaipon ka ng pera kahit papaano para sa iyong sarili. Hindi ka na bata, Nori. Yan ang suhestyon ng panganay na si Mang Sauro. Pero mga kuya, mga ate, nauunawaan ko naman po kayo. Pero may kasintahan na rin po ako katulad ninyo. Mag-aasawa na rin po ako. Yan ang sagot ni Nori. Bilang isang babae, bilang isang dalaga na malapit ng maipakasal sa kanyang kasintahan, nais nga daw nilang bumuo ng pamilya sa ibang probinsya, sa ibang bayan dahil ang lugar nila ay medyo mahirap. Mahirap makaharap ng magandang trabaho, mahirap magnegosyo, walang pagkakakitaan. Kaya nga lamang, kahit ano pang sabihin nga ni Nori, bilang bunso, tila ba hindi pinapakinggan ang kanyang opinyon ng kanyang mga kapatid. Isang bagay pa, bilang anak, hindi niya nga kayang pabayaan na lamang at iwan ang kanyang mga magulang. Matanda na nga ang mga ito at meron na ngang iniindang karamdaman. Sa makatuwid, nagpasya na nga silang lahat na sundin na nga lamang ang suhestyon ng panganay na si Kasauro. Paano ba naman? Itong mga kapatid ni Nori, ang mga asawa ay taga malayong lugar. Nandoon ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, pinagkakakitaan, hindi basta-basta pwedeng iwanan. Makalipas pa ang ilang mga linggo at mga buwan, itong si Nori nga ay napakasal na sa kanyang kasintahan. Ngayon, sa iisang bubong, magkasama ang mga magulang ni Nori, si Nori at ang kanyang asawa. Sa awa ng Diyos, wala namang naging problema dahil itong si Nori masipag magtrabaho, ganoon din ang kanyang mister. Pareho silang may sariling ipon, sariling pera, sariling income. Kahit papaano, hindi nga sila nauubusan. Nakakapagpa-check up pa ang kanyang mga magulang gamit ng kanyang savings. Kaya nga lamang, naging komplikado ang mga bagay pagkatapos pa ng ilang mga buwan dahil tila ba lumalala nga ang karamdaman ng mga magulang ni Nori. Dumagdag pa ang ilang mga problema ng asawa ni Nori sa kanyang trabaho dahilan kung bakit tila ba palaging delay ang kanyang sahod. Nang dahil sa mga bagay na ito, hindi malaman ni Nori at ng kanyang asawa kung anong gagawin. Mabuti na nga lamang at itong si Nori, matibay ang paniniwala sa Panginoon. Hindi siya bumibitaw. Palagi siyang nagdadasal at umaasa na sana gumaan na ang kanyang mga dalahin. Biglang pumasok sa kanyang isipan, bakit nga ba hindi gumawa ng paraan si Nori upang makontak ang kanyang mga kapatid? Bigla na lang kasi niyang naalala na ang kanyang mga ate at kuya may mga pagkakautang pa sa kanyang ama't ina. Maaaring sila'y pamilya, subalit ang utang ay utang pa rin, hindi ba? Ang perang inutang kasi ng mga kapatid ni Nori sa kanyang mga magulang ay perang nakapaloob noon sa savings account ng mga matanda para sa kanilang hinaharap. Ngayon, nangangailangan na sila pero wala silang madukot. Sinubukang tawagan nitong si Nori ang kanyang mga kapatid hindi para maningil kundi para magpaalala. Baka naman maaari siyang tulungan. Kaya nga lang, palagi na nga siyang pinapatayan ng tawag.
Minsan nga, binalak pa siya sa messenger. Sinubukan niyang kontakin yung mga asawa ng kanyang kapatid. Subalit, wala silang oras, wala silang panahon. Ayaw nga nilang makipagpulong. Alam mo ba, ang nakakainis pa dito, sa tagal ng panahon, sa paglipas ng mga buwan hindi man lamang nangangamusta ang mga ito, palibhas walang mga kailangan. Wala man lang ka-chat-chat, wala man lang ka-text-text. Kamusta na gang inay? Kamusta ng itay? Kumain na ba sila? Anong ulam nyo ngayon? May gamot pa ba sila? Nagpa-check up na ba kayo? Aba, kahit lumipas na ang Pasko't Bagong Taon, kahit lumipas na ang mga birthday at anniversary, wala. Pero wag ka. Kapag sila ang may kailangan, hindi na kailangan tumawag. Wala man lamang pasabi. Bigla na nga lamang silang lilitaw sa harapan ng tahanan. Buong pamilya. Galing, di ba? Subalit muling dumating ang panahon ng kahirapan. Walang hawak na pera itong si Nori. Kailangan niyang dalhin sa ospital ang kanyang mga magulang nang sabay. Walang ibang paraan, kaya ang ibang pag-aaring lupa ng kanyang mga magulang ay naibenta na. Lahat yan, sabay-sabay. Gamot, bills, kuryente at tubig, ibang pagkakautang, pagkain, damit, lahat. Ang pakiramdam nga ni Nori at ng kanyang asawa, kada kilos may babayaran. Kaya silang dalawang mag-asawa nagsipag pang lalo sa kanilang mga trabaho. Overtime kung overtime. Pero hindi pa rin yun sapat. Lumipas pa ang ilang mga linggo, tila ba gumaganda na ang pakiramdam ng mga magulang nitong si Nori. Tuwang-tuwa naman siya. Kaya nga lamang dahil sa kanyang sobrang pagkatrabaho, siya yung nanghina ang katawan. Dahilan upang mag-absent siya ng matagal sa kanyang trabaho. E di sa malamang, hindi ka pumasok, wala kang trabaho, wala kang sahod. Ngayon, namomoblema na nga muli si Nori at ang kanyang asawa. Ayaw naman talaga sana nga ni Nori na humingi ng tulong sa kanyang mga kapatid, subalit anong kanyang gagawin? Kahit pasabihing masipag naman ang kanyang asawa, syempre, hindi naman maaaring lahat ng kanyang pinagkatrabahuan ay mapupunta lamang sa kanyang mga magulang. Hindi ba? Meron din siyang sariling pamilya, sariling mga magulang na kailangan ding suportahan kahit papaano. Kailangan din niyang mag-ipon ng pera para sa kanilang mag-asawa. Isang gabi, sumubok tumawag itong si Nori sa kanyang kuya Sauro. Subalit ang sabi niya, ano ba naman yan? Alas 10 ng gabi tumatawag. Hello? Oh, napatawag ka. Nori naman, alas 10 ng gabi. Nagpapahinga kami rito. Ano bang kailangan mo? Ano? Anong pera? Hindi ba't nagpadala na ako sa inyo nung nakaraang araw? Oo, nag-Gcash ako sa'yo 300 pesos. Oo, sa akin galing yun. Aba, ano bang akala mo sa akin mukhang pitaka? Bakit tuwing nakikita mo ang pangalan ko sa iyong telepono ay pera ang hanap mo? Ha? Pera agad ang pumapasok sa isipan mo. Ikaw bagay tumawag na sa iyong ate. Sa iyong kuya. Anong sabi sa iyo? Naka, naniwala ka namang walang pera mga iyon? Imposible. Hindi bagat may trabaho ang iyong asawa. May trabaho ka. Ano nangyari? Ano? Napatigil ka? Bakit naman? Napaano ka? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mag-ingat ka kasi. Kumilos ka ng natatama at naaayon. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ikaw bagay hindi nahihiya, ha? Tawag ka ng tawag sa mga pangangailangan, kaunting ubo, kaunting hilo, kaunting sumama ang pakiramdam ng ating mga magulang, tatawag ka. Yung totoo,
Sila pa rin ba ang dahilan kung bakit tumatawag ka ng pera sa amin, ha? Sila pa rin ba o baka naman ikaw na? Hindi ba't may kasunduan tayong magkakapatid na kung sino ang kasama ng ating mga magulang sa bahay ay siya ang magpo-provide sa mga pangangailangan nito? Di ba? Paano? Pasensya? Ako ang pagpasensyahan mo. Dahil hindi kita kayang pagpasensyahan. Wala ka pa namang anak. Di ba? Wala ka pang anak. Ano't kinukulang ang budget ninyo? Hay nako, ganito talaga ang ugali ng Kuya Sauro nitong si Nori. Ang dami-daming sinasabi, wala din namang ibibigay. Complain pa ng complain. Sinubukang mga tuwiran at magpaliwanag ni Nori na hindi nga sumasapat ang pera dahil hindi naman sila mayaman. Nagsabay-sabay pa ang karamdaman. Nung nakaraan, labas-pasok sa ospital ang kanilang mga magulang at ngayon, siya ang may iniinda. Wala siyang trabaho, wala siyang sahod, kaya naging mahirap ito para sa kanya. Pero ang kanyang kuya, walang pakialam. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, hindi lamang si Nori at ang kanyang asawa ang nahihirapan, kundi mismong ang damdamin ng dalawang matanda dahil pakaramdam nga nila, pinabayaan na nga sila ng iba pang mga anak nila. Kaya naman nagtatampo ngayon itong mga magulang nila sa 4 pang mga anak. Naging pagsubok din ng bagay na ito sa asawa nga ni Nori dahil ang sabi niya, nag-asawa siya upang bumuo ng sariling pamilya. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang anak ni Nori. Paanong gagawin? Palagi silang stress, palaging pagod. Mabuti na nga lamang at nagkakaunawaan sila dahil kung hindi, araw-araw pa silang magtatalo. Dahil nga ang mga kapatid ni Nori, walang pakiramdam. Minsan nga ay nagsalita ang asawa ni Nori at sinabi sa kanyang asawa na bakit hindi pa raw sila bumukod. Mangupahan. Dahil baka ito ang tamang paraan. Ito ang tanging dahilan upang ang kanyang mga kapatid ay magsibalikan at baka makaisip na mag-provide naman para sa kanyang mga magulang. Bagay na nauunawaan naman itong si Nori. Alam niya ang pakiramdam ng kanyang asawa. Nais na nga nitong bumuko dahil nahihirapan na rin talaga ito. Pero alam mo ba? Ipinaliwanag niya sa kanyang asawa na sugal kung gagawin nila iyon. Paano daw kung hindi dumating yung kanyang mga kapatid? Paano kung hindi alagaan ng kanyang mga magulang? Kawawa naman daw yung dalawang matanda. Alam mo yun? Yung pakiramdam na nag-asawa ka upang bumuo ng sariling pamilya pero pakiramdam mo, nakatali ka pa rin sa pamilyang kasama ang iyong mga magulang. Bagay na hindi naman negatibo, hindi naman talaga masama. Pero pakiramdam mo, parang may mali, parang may hindi tama. Pero dahil mahal na mahal nga ni Nori ang kanyang mga magulang, hindi niya ito iniwan. Alam mo ba, ang kahanga-hanga pa, hanggang sa ngayon, sinusuportahan pa rin siya ng kanyang asawa. Mahal niya si Nori eh. Lumipas pa ang maraming mga pagkakataon, mga buwan. Dahil itong si Nori ay may ugaling medyo makulit nga naman talaga dahil siya ang bunso, gumawa siya ng group chat sa Messenger. Ini-add niya ang kanyang mga kapatid, ang mga asawa nito. Madalas nga siyang mag-post o mag-send ng mga pictures doon, mga videos kung anong kanilang ginagawa sa maghapon. Pictures ng reseta ng gamot, pictures ng resibo at marami pang iba. Nagsesend pa nga siya ng mga nakakatuwang videos ng kanyang mga magulang dahil habang kumakain o nag-aalmusal, naglalambingan. Naaabutan niya, binivideohan niya at dahil aliw na aliw nga siya, tila ba napapawi ang kanyang lungkot. Ipinapadala niya ang mga nakakatuwang pictures at videos na iyon sa group chat. Pero parang hindi naman naaapektuhan ng kanyang mga kapatid. Walang emosyon, ni walang komento, ni walang ang reply. Pero nababasa, nasisin ang kanyang mga mensahe. Ano kamo ang mga dahilan? Abay iba't iba. Ang sabi ng isang kapatid ni Nori,
Pasensya na daw, hindi raw siya makakapagpadala ng kahit na ano o kahit na magkano dahil wala naman daw siyang pera. Kahit pa sabihin siya'y may negosyo, wala naman daw masyadong bumibili. Pero wag ka, ang post sa mga Facebook account, ang mga my day, ang mga stories, palaging happy-happy. Nag-outing pa nga nung isang araw lang, wala man lang pasabi. Ang alibay naman ng isa pang kapatid, masyado nga daw siyang busy sa kanyang trabaho. Marami siyang ginagawa, kaya hindi na nga raw siya makapag-reply sa group chat na iyon. Tamad naman daw siyang mag-backread. Ang isa pang kanyang alibay, hindi raw siya ang may hawak ng Facebook na iyon kundi ang kanyang mga anak. Kaya kung makitang naka-online daw ang account na iyon, huwag siyang basta-basta tumawag o mag-chat. O diba? Ang galing mag-alibay. Ang sabi nung isa, nahack naman daw ang kanyang Facebook. Hindi raw yun kanyang account. Hindi na raw siyang may-ari noon. Ang sabi naman ng isa, siya nga daw, baong-baon din sa utang. Paano siyang makakapagpadala ng kahit na magkano? Kalokohan. Alam mo ba, yung nakakainis at medyo nakakatawa pa sa pangyayaring ito, yung 4 na magkakapatid, sabay-sabay nag-leave the group. Sabay-sabay nag-alisan sa group chat na ginawa nitong si Nori. Nakakalungkot dahil sa paglipas pa ng ilang mga buwan, tila ba lalong naghihina ang katawan ng mag-asawa. Ngayon, bedridden na, nakapampers ba? Palaging si Nori ang nagpapaligo sa kanyang mga magulang. Nahihiya naman daw siya na usapin pa ang kanyang mister na gawin pa ang mga bagay na iyon dahil siya na nga lamang ang palaging nagtatrabaho at kumikita ng pera. Pagod na ang kanyang katawang lupa, maging ang kanyang isipan. Pero alam mo ba? Kumikilos nga naman talaga ang kamay ng Diyos dahil sa gitna ng problemang ito at kaguluhan, biglang may isang anghel na dumating sa buhay ng mag-asawang Nori. Napag-alaman nga ni Nori na siya pala ay buntis. Tama ang inyong narinig. Siya ay nagdadalang tao. Kahit papaano hindi naging mahirap para kay Nori ang kanyang pagbubuntis. Bakit kamo? Dahil biglang to the rescue ang mga kamag-anak nitong kanyang asawa. Sila na nga ang nag-iintindi sa kanyang mga magulang. Medyo nahihiya man si Nori pero malaki talaga ang kanyang pasasalamat sa mga ito. Ito kasing asawa ni Nori ay may kapatid na dalaga, isang caregiver. Kaya kahit papaano, alam niya ang tamang paraan ng pag-aalaga sa mga matatanda. Isang malaking tulong talaga ito para kay Nori. Ang nakakatuwa sa kanya, hindi siya tumatanggap ng bayad. Nakakatuwa, hindi ba? Pamilya talaga ang turing nila sa isa't isa. Nakakatuwa dahil itong nakakaraang mga buwan, palagi na rin bumibisita ang mga magulang ni Ariel na asawa ni Nori sa kanilang tahanan. At least kahit papaano, nagkaroon ng dahilan ang mga magulang ni Nori na maibsan ng kalungkutan. Ngayon, may pagkakataon na nga si Nori na magtrabahong muli. Kumita ng pera para sa kanilang pamilya. Para sa kanyang anak. Ngayon, habang unti-unting lumalaki ang kanyang anak, napapansin nga ng anak ni Nori na parang namamayat na ang kanyang ina. E paano ba naman? Trabaho sa umaga, raket pa sa gabi. Abay, hindi naman nga talaga madali. Pagsabay-sabayin ang pagiging isang ina, asawa at anak. Lahat yan, lahat ng obligasyon handang panindigan ni Nori dahil mahal niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat naman ng paghihirap ni Nori ay kitang-kita at pansing-pansin ng kanyang mga magulang, dahilan kung bakit awang-awa na nga ang kanyang mga magulang sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang sabi nga ng kanyang ina, ayaw niyang maging pabigat sa mga ito. Kailangan niyang makaisip ng dahilan at paraan upang kahit papaano ay gumaan ang buhay ni Nori. Subalit sadyang mapagbiro ang tadhana
Dumating sa punto na itong kapatid nga ni Ariel na isang caregiver ay hindi na nga bumibisita sa bahay nila dahil nagkaroon na nga ito ng mas magandang trabaho sa Maynila. Hindi na rin makabisita itong mga biyenan nitong si Nori dahil meron na nga rin silang iniinda. Dahilan upang itong si Nori ay mapilitang mag-quit sa kanyang trabaho at muling mag-focus na nga lamang sa pag-aalaga sa kanyang anak at mga magulang. Muling naglabas-pasok sa ospital ang kanyang mga magulang. Madalas na nga itong ma-confine at ang nag-aalaga lamang sa kanila ay itong si Nori. As in talagang pinabayaan na nga sila ng 4 pa niyang mga kapatid. Nang dahil sa sama ng loob ng ina ni Nori, lahat ng kanyang mga pag-aari, mga lupain, ibinenta na. Lahat yon, lahat ng kanyang mga namana sa kanyang mga magulang, ibinenta ng lahat. Noon nga kahit nung hindi pa for sale ang mga pag-aaring iyon, marami nang kumukonsulta sa mga magulang ni Nori kung ibebenta ba ang lupa. Palagi siyang tumatanggi. Pero this time, lahat ibinenta na nga niya upang kahit papaano ay maging magaan naman ang buhay ng kanyang anak na si Nori. Sa dami ng bayarin, sa dami ng utang, sa dami ng kailangan ng kanyang anak, kailangan niya talaga ng suporta. Kaya ang kanyang ina ay nagsakripisyo. Sa tulong ng mabuting asawa ni Nori na si Ariel, ay nabili nga nila ang lahat ng pangangailangan. Yung labis sa pera na itago naman sa bangko. Gamit ang parehong pera, naipagamot nga ni Nori ang kanyang sariling karamdaman, ang kanyang mga iniinda. Nakapagbayad nga siya ng mga utang ng kanyang mga magulang at ngayon may stock na nga silang mga gamot para sa 2 matanda. Lahat ng mga pangyayaring ito ay nagawang maitago sa 4 na mga kapatid ni Nori. Alam mo ba, ang nakakalungkot ay hindi naman lihim sa kanyang mga kapatid na meron siyang iniindang karamdaman. Pero wala man lamang silang ginawang tulong. Wala man lamang concern. Wala man lamang suporta. Kaya napakalaking gulat nila nang malamang itong si Nori ay magaling na. San siya kukuha ng pera samantalang nangungutang nga ito sa kanila? Nag-send ng voice message itong kuya ni Nori sa kanya isang tanghali. Ang sabi niya, "Mabuti naman at magaling ka na. Anong ginawa mo? Ano bang nangyari sa'yo? Sang galing yung perang pinangpagamot mo, Nori? Mabuti naman at may hawak ka. Pero bakit parang ang bilis mo yatang gumaling? Tumama ka ba sa loto? Tumama ka ba sa wedding? Ang swerte mo naman kung ganon. Imposibleng pera yun ang asawa mo samantalang nung huling balita ko, na-fire ang asawa mo sa kanyang trabaho. Balita ko'y palipat-lipat nga siya ng ina-applyan. Anong nangyari?" Ang sabi naman ni Nori, "Teka muna kuya, bakit parang naging interesado ka yata sa buhay ko? Anong nangyari?" "Nakakapagtaka naman yata kuya. Sa tagal ng panahon, kahit isang beses, wala akong naaalala na ikaw ang unang nag-message sa akin. Bukod sa ngayon. Ang pagkakaalala ko nga ay nakablock ako sa iyo, di ba?" Yan ang galit na sagot ni Nori. Siyempre, nagalit din yung kanyang kapatid at sinabing kinakamusta na nga daw siya pa ang galit. Hanggang sa nabuhay muli ang group chat nilang magkakapatid. Doon sila nagsagutan. Hala, nagkagulo na. Pinagkakaisahan ngayon ng 4 na magkakapatid ang kanilang bunso na si Nori. Nang dahil sa mga awayang ito, pumagitna sa kanila ang kanilang ina. Hanggang isang umaga, sabay-sabay na dumating ang 4 na magkakapatid kasama ang kanilang mga asawa. Sinugod si Nori. Kapal, di ba? Bakit ba kayo nagagalit kay Nori? Gayong buhay pa naman kaming magulang ninyo. Ako ang nagpagamot kay Nori. Pera namin yun. Pinagtrabahuan namin yun ng matagal na panahon. Wala naman akong hinihingi sa inyong 4 Nangutang ba ako sa inyo? Naningil ba ako sa inyo?
Malinaw pa ang aking pag-iisip, mga anak. Ibinenta ko ang mga lupain ko. Ang mga lupain namin ng inyong ama. At karapatan ko iyon. Wala kayong pakialam sa bagay na iyon? Kung kailangan kong gastusin ang pera na iyon para sa amin? Hindi naman kayo tumutulong sa amin. Ni hindi nga kayo bumibisita. Hindi nangangamusta. Sino kayo para pakialaman ng mga pasya ko? Ha? Yan ang kalmado pang sagot ng ina ng magkakapatid. Nagalit naman yung panganay at sinabing, "Nako naman, inay, bakit niyo naman po ibinenta iyon? Hindi po ba kayo nag-iisip? Akala niyo ba madaling magkaroon ng mga pag-aaring ganoon? Hindi. Kahit naisin yung bumalik yun sa inyo, babayaran mo sila para makuha yun pabalik. Inay naman eh. Dapat ho kasi kumukonsulta muna kayo sa amin." Maya-maya'y sumagot yung ate ni Nori, yung ika-4 na anak at sinabing, "Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ito na nga bang sinasabi ko." "Paano ngayon to, Kuya Sauro? Di ba sabi mo sa amin, mag-intay lang kami ng matagal? Sabi mo sa amin, makukuha namin yung mana namin sa tamang panahon. Ang tagal-tagal na naming naghihintay. Lahat kami may mga anak na. Lahat kami umaasa. Paano ngayon to, Kuya? Alam mo, ang hirap mo talagang kausap eh. Dapat talaga hindi kami naniwala sa'yo. Dapat hindi kami nagtiwala sa'yo, Kuya Sauro eh. Ngayon, lumabas na ang buong katotohanan. Kaya naman pala noon pa lamang kating-kati na nga silang iwanan ang kanilang mga magulang. Lahat sila payag na iasa lamang kay Bunso ang pag-aalaga dahil kapag hindi naalagaan ng tama, mawawala ng maaga ang kanilang mga magulang. Sa ganung paraan, magkakaroon nga sila ng pagkakataong hatiin ang kanilang mana. Ang bagay na iyan pala ay ideya ng panganay. Sa pagsabog ng katotohanan, nagalit si Nori at ang kanyang mga magulang. Sinabing walang karapatan ang 4 na magkakapatid sa pag-aari ng kanyang mga magulang. Ang sabi nga ni Nori, baka nga daw kulang pa ang perang iyon, pambili ng mga gamot at pangangailangan. Kabaong pa kaya? Sa makatuwid ay nawalang parang bula ang mga bagay na inaasahan ng 4 na magkakapatid. Wala ng lupa, wala ng lote, wala ng bahay, wala ng pera. Ang iniisip ngayon ng magkakapatid, total, lumabas na ang katotohanan. Iintayin na nga lamang daw nila ang panahong tunay na matigok ang kanilang mga magulang dahil sa pagkakataong iyon. Kahit ano pang sabihin ng mga tao, kailangang hatiin kung ano man ang naiwan. Kahit na magkano pa yan. Kahit na ano pa yan. Dahil sa labis na nasaktan ang damdamin ng ina nitong si Nori, nang medyo gumanda na ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kalagayan, kahit pasabihing bedridden na ang kanyang ama at hindi makakilos, kahit papaano'y malakas pa rin ito at nakakaintindi pa, nakakaunawa pa. Napaisip nga ang mag-asawa na talaga nga namang kawawa ang kanilang bunsong anak dahil sa ginagawang kalokohan ng 4 pa. Sigurado nga sila na kapag dumating ang panahon na sila'y bawian ng buhay, kaawa-awa itong si Nori at ang kanyang pamilya, pagkakaisahan ng 4 na magkakapatid. Nakakalungkot dahil lamang sa pera at kayamanan, dahil sa mga pag-aari ay nangyayari ito sa kanilang pamilya. Bagay na napakasakit para sa isang magulang. Nakaisip ng paraan ang mag-asawa at nagpasyang palabasin na ang lahat ng mga pag-aari ay hindi na nga raw kay Nori ibibigay. Ipinangalan ito sa kanyang anak. At least sa ganitong paraan, wala nang habol pa ang kanyang mga anak. Hindi nila para pag-initan si Nori para sa ilan pang mga pag-aaring naiwan sa kanila. Ngayon, masisigurado nga nila na sa pagkakataong sila'y mawala sa mundong ito, mabubuhay pa rin ng maayos si Nori. Siguro, ito ang kanilang biyayang ibibigay bilang pamana sa kabutihang loob ng kanilang bunso. Ang mga bagay na ito ay inilihim nga nila kay Nori.
At lihim na kinausap ng kanyang ina ang isa sa mga kaibigang abogado ng mga ito. Sa paglipas pa nga ng mga araw, binawian na nga ng buhay ang ama ni Nori. Siyempre, pakitang gilas ngayon yung apat na magkakapatid. Sabay silang dumating upang makipaglamay kasama ang mga anak, ang mga apo, at kasama pa ang kanilang mga asawa, siyempre, buong pamilya. Pero, nang matapos mailibing ang kanilang ama, agad silang nag-alisan. Para bang inaabangan na nga lamang nila na umalis na rin at pumanaw ang kanilang ina. Alam mo ba, siyempre, nasa harap pa ng iyong mga kamag-anak. Kahit pa sabihing alam nila ang mga issue ninyo, ayaw nga nilang magkalat. Kaya nagpapanggap itong si Nori na okay lamang ang lahat. Ang nakakainis pa ay itong panganay. Tila ba bawat gastusin sa libing na iyon, kinukwenta niya at hinahanapan ng resibo. Hindi naman kanyang pera ang ginamit. Siyempre, dahil sa pangyayaring yan, nagalit yung ina at sinabing walang karapatan ang magkakapatid na iyon na hanapan o kwentahan siya sa perang nais niyang gastusin para sa pagpapalibing sa kanyang asawa. Wala silang ambag kahit 5 o kahit utang na loob man lamang. Siyempre, nakipagsagutan ang mga kapatid ni Nori at para bang pinapalabas na itong si Nori ang dahilan kung bakit nagkakagulo nga silang lahat. Parang pinapalabas nga nila na ginusto ni Nori na mangyari ang mga ito upang siya'y makinabang sa mga pag-aari ng kanyang mga magulang. Walang pakialam ang apat na magkakapatid kahit pinapanood sila ng ilan pang mga kabataan na kamag-anak nga nila. Naturingang matanda. Sa paglipas nga ng mga araw ay nanghihina na rin ang katawan ng kanyang ina. Kaawa-awa dahil hanggang sa huling pagkakataon, wala pa rin pinagbago ang kanyang apat na mga anak. Sakim pa rin ang mga ito at sadyang walang puso sa kanilang bunsong kapatid. Sinabihan niya si Nori na huwag itong mag-alala dahil nagawa na nga niya ng paraan. Kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, asahan niyang magiging maganda ang bunga nito. Ipinagtapat nga ng kanyang ina ang buong katotohanan na halos lahat ng pag-aaring matitira sa pagpanaw ng kanyang mga magulang ay maiiwan sa pangalan ng kanyang anak. Sa ganung paraan, at least, hindi na nga si Nori ang hahabulin ng kanyang mga kapatid sa isyong ito. Pangalawa, kumausap na nga rin sila ng abogado upang maiwasan ang mas malaking gulo. Anumang gawing tanggi nitong si Nori sa lahat ng kayamanang iiwan sa kanyang pamilya ng kanyang mga magulang, wala siyang nagawa dahil karapatan nga daw niya yun bilang matagal din siyang panahon nagtiis at talaga namang nahirapan sa pag-alaga sa kanyang mga magulang. Gayong hindi naman niya responsibilidad ng mga bagay na iyon. Meron siyang sariling buhay, meron siyang sariling pamilya pero pinili niyang maglaan ng maraming panahon ng kanyang buhay upang alagaan ng kanyang mga magulang. Dapat siyang magpalain. Hanggang sa bumigay na rin ang katawan ng kanyang ina. Dumating sa lamay ang kanyang mga ate at kuya. Pero alam mo ba, hinahanap ang titulo ng lupa't bahay nila. Matapos ang libing, alam mo ba kung saan nagpanagpo ang magkakapatid? Sa barangay hall. Nagrereklamo ang kanyang apat na mga kapatid sa mga kayamanang hindi raw nila makuha-kuha. Malas nga lamang nila dahil ang kanilang barangay captain ng panahon ngayon, alam na alam ang buong katotohanan kung paanong pinabayaan ng apat na magkakapatid itong si Nori at ang kanyang mga magulang. Hanggang sa humantong na nga sa demandahan, pero wala pa rin silang nagawa. Bukod sa alam ng mga tao ang buong katotohanan, merong dokumentong nagpapatunay na ang mga pag-aaring iyon ay nakapangalan na sa anak ni Nori. Bigla pang inilabas ni Nori ang lahat-lahat ng mga ginastos niya mula nang magkasakit ang kanyang mga magulang. Ni singkong duling, walang iniambag ang kanyang mga kapatid. Bakit kamo? Lahat sila, puro dahilan. Lahat sila, puro rason ng pagtanggi. Patunay? Screenshot ng conversation. Lahat yan inipon ni Nori para sa pagkakataong ito.
Bilang isang kapatid, masakit para kay Nori na gawin ang mga bagay na iyon. Subalit, kung hindi niya gagawin ang mga bagay na ito, kailan matututo ang kanyang mga kapatid? Kailangang pagbayaran nga nila ang kanilang mga kamalian. Sa paglipas nga ng mga buwan at mga taon hanggang sa ngayon, malaki pa rin ang kanilang inggit. Malaki pa rin ang kanilang galit at sama ng loob kay Nori. Dahil daw kay Nori, hindi na ibigay sa kanila ang mga bagay na dapat talaga ay para sa kanila. Ang kikitid talaga ng isipan nila. Subalit sa puntong ito, wala na ngang pakialam si Nori dahil matanda na ang kanyang mga kuya at ate. Wala na nga silang magagawa pa. Pero alam mo ba, imbis na pabayaan niya ang mga ito, bagkus sinuportahan pa niya. Gamit ang perang iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang, pinagyaman niya ito kahit papaano. Pinagyabong. Sa pagkakataong ito, ipinagpapasadiyos na nga lamang ni Nori at ng kanyang pamilya ang kanyang mga kapatid. Kita ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Wala siyang kailangang ikatakot, wala siyang dapat ikapangamba dahil wala naman siyang ginagawang masama. Magmula nga noon, namuhay na nga sa kapayapaan, katahimikan at kasiyahan ang mag-anak ni Nori. Nangako naman ang anak ni Nori sa kanyang mga magulang na hindi niya ito papabayaan. Lumipas man ang maraming mga taon, dumating man ang panahon na siya tumanda na rin. Hanggat kaya niya, aalagaan niya ang mga ito. Hindi dahil sa obligasyon, subalit dahil sa pag-ibig niya sa mga ito. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. This time, shout out time naman. Ready? Let's go. Hi, Priscilla Cario, Maximo Andalan, Mirna Galicia, Lenlen Siman at Presi Katja. Hello! Kamusta po kayo? Elisa Diaz, Carmelina Parcon, Rose Pablo at Princess Rocker, mga anong oras nyo pinapanood ang video na to? Nag-lunch na ba kayo? Hi, Vanji Cabrera at Celia Gonzalez. Marivic Bueno, hello! Shout out din po sa inyo, Miss Merly Lianeta from Laguna, Pio Poneles, hello! Evangeline, Mylen del Rosario, Rowena Enriquez at sa lahat sa inyong nag-iwan pa ng mga komento. Maraming salamat po sa inyong suporta. Napakabilis ng oras at panahon. Habang nakikinig kayo, sana na-enjoy niyo po ang story ang inyong pinakinggan. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Paalam!